Affordable na gamot sa PECAS, melasma at hyperpigmentation na available sa Pilipinas. Eto na! I am so happy to share this with you, hoping na makatulong ito sa inyo. So please, bago magtanong, imanood po muna para maintindihan ninyo. Dahil ipapaliwanag ko rin sa inyo kung paano ito gagamitin para maiwasan ang pagkakaroon ng side effects. Medyo mahaba ang video na ito, so please listen carefully dahil para din naman po ito sa inyo. So this is from Brilliant Skin Essentials. Medyo nagulat ako sa review na ito dahil yung mga naunang na-review ko na ay meron lamang lactic acid, glycolic acid, or salicylic acid. Basta AHA or BHA, mga facial acids yan. And then meron yung retinol palmitate or yung derivative ng vitamin A. Pero ito, meron talaga siyang tretinoin na 0.5% at saka hydroquinone na 2%. Ako nga na gumagamit ng tretinoin na 0.025%, mas mababa sa 0.5 ay nasira ang skin barrier ko. So, how much more ito? Kaya kapag hindi talaga alam pa paano ito gagamitin, ay magre-resulta talaga ito ng PECAS or melasma or hyperpigmentation. Anyway, hindi nyo lahat gagamitin ang laman ng Rejuve na ito. Ito lang yung maisa-suggest ko na pwede nyong igamot sa inyong PECAS, melasma or hyperpigmentation. So, pwedeng eto lang yung bilihin ninyo. So, mamaya, i-demo ko sa inyo kung paano nyo ito i-a-apply sa inyong skin. Ito po ay meron na siyang hydroquinone na 2% at saka tretinoin na 0.5% na makakatulong talaga sa inyong PECAS, melasma or hyperpigmentation kapag ginamit ng tama. Nakasulat din dito na meron itong 60% alcohol. So, please, kahit na anong moisturizer ay gumamit po kayo dahil super drying sa skin ang alcohol. At kung magtatanong naman kayo kung anong moisturizer, eto ang pwede niyong gamitin. I-screenshot nyo na lang dyan po sa screen. At kahit saan dyan ay pwede. Or kung meron naman kayong ginagamit na moisturizer, then okay. Yung mga baguhan po sa inyo na gagamit ng gamot na ito ay twice a week lang ninyo ito gagamitin. Halimbawa, Sunday at Thursday lang at sa gabi lang ito gagamitin. Twice a week lang muna ninyo ito gagamitin sa loob ng 3 weeks para masanay or matolerate ito ng skin ninyo. Kapag hindi kayo nakaramdam ng hapdi, pamumula, pangangati, or pagkairita sa gamot na ito, sa loob ng 3 weeks na yan, ay pwede nyo na itong gamitin na 3 times a week. Halimbawa, Monday, Wednesday, at Friday sa loob ng 3 weeks na naman. At kapag wala namang naging problema ang skin nyo, ibig sabihin ay nakakaya na neto ang 3 times a week, ay pwede na kayong mag-proceed ng every other night. Halimbawa, gagamitin nyo ito tonight, kinabukasan ng gabi ay hindi, sa susunod na gabi, saka nyo ito gagamitin ulit. I-alternate lang ba? Huwag nyo po itong madaliing gamitin dahil habang nagmamadali ka ay mas lalo kang madadapa. So nasa inyo na po yan kung gusto nyo itong gamitin ng every night, kung nakaya ng skin nyo ang every other night. Pero ako, mas preferred ko ang every other night dahil meron po itong alcohol para naman hindi masyadong madry ang skin natin. Basta tandaan, o makinig kayo ha, 2 buwan hanggang 3 buwan lang maximum ito gagamitin, then titigilan na po ito ng 1 hanggang 2 buwan para makapahinga naman ang inyong skin. At syempre, meron din namang mga gagamitin habang natigil sa gamot na ito dahil babalik ang melasma kapag walang ginamit. At gagawa po ako ng separate video about that. Now, if you have this set, gamitin nyo po ang sunscreen nito sa umaga at kapag naubos ay bumili kayo ng ibang brand ng sunscreen na hiyang po sa inyong skin. Ito namang Kojic soap ay pwede nyo namang gamitin. Gamitin nyo ito gaya ng instruction ko sa gamot na ito dahil kahit ito ay pwedeng makairita sa skin. Diba may mga gabi na hindi ito gagamitin? So sa gabi na yon, ito yung gamitin yung sabon panghugas sa inyong face. And yes, sa gabi lang ito gagamitin. At sa umaga ay pwede kayong gumamit ng ibang sabon or ibang facial cleanser. Etong cream at toner ay parehas lang ang laman.
tubig nga lang ito at ito ay cream. Pero kapag ginamit ninyo ito, huwag niyong ikudkod yan sa inyong skin ha. Maiirita ang inyong skin ng ganyan. Ganito ang gagawin. Ipatak sa cotton, tapos idampi-dampi lang sa area kung nasaan yung dark spots, melasma, pecas, or hyperpigmentation. Huwag ikukudkod. Dampi-dampi lang ganyan. Naintindihan? So, ganito ang paggamit ng gamot na ito. Kuha lang kayo ng very, very tiny amount. Basta napakaliit lang. Ayan. Ang liit-liit niyan. Konting-konti lang. At ilagay lang sa area kung nasaan yung may pecas, kung nasaan yung may maitim, or hyperpigmentation. Kagaya ko nandito. So, yan lang yung aking lalagyan. Ayan, hindi makikita, hindi halata na nilagyan ko dahil napakaliit lang talaga, napakanipis lang. Huwag na huwag lalagyan yung area na walang pecas, melasma, or hyperpigmentation dahil magkakaroon po kayo ng hypopigmentation. Kung merong hyperpigmentation, yung nangingitim, meron naman yung hypopigmentation which is mamumuti yung area na nilalagyan niyo ng gamot na ito na walang hyperpigmentation. Kaya uulitin ko, doon lamang sa merong maitim, pecas, or hyperpigmentation ang paglalagyan ng gamot na ito at napakanipis lang po ang ilalagay. Sa mga takot dyan gumamit ng Melacare at Skinlight dahil nagtataglay yun ng hydrocortisone, ay pwedeng ito yung gamitin ninyo. May dalawang technique kung paano gamitin ang gamot na ito at nagawaan ko na yan ng video. Ilagay ko ang link dyan sa comment section. Please, gumamit tayo ng sunscreen dahil photosensitive ang ating skin. Ibig sabihin, sensitibo ang ating skin sa araw kapag gumagamit tayo ng gamot sa pecas. Umiwas din tayo sa araw hanggat maaari at huwag na huwag po nating aabusuhin ang gamot na ito. So ayan ha, itinuro ko na sa inyo lahat at nasa sa inyo na yan kung susundin ninyo or hindi. I am hoping this video can help you somehow, and if you have some concerns, please let me know in the comment section.